of the Committee on Ethics. Paborito ko po si Kuli Desma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? O gusto ang isip, ngunit sakim naman na lubos? Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House's internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticism, harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan, hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Minsan, dumalo ako sa burol ng aking kamag-anak ng aking high school classmate. Pinakilala ko sa mga naroroon. Si Egay po, kaklase ko, congressman ng Caloocan. Hindi po buhaya yan. Matino yan. Napaisip ako. Nasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post, "This house is a crocodile farm." This is not just himself speaking. Actually, it is a reflection of what the people think and view us. Honorable Erice, have another minute. Sa South Lounge, sa Huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buwaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo. Papanalangin ko na huwag dumating na tayo ang magiging biktima ng kapangyarihan na ginagamit upang apihin ang malayang pagpapahayag. Ayon sa awit ni Alicia Keys, na ang title ay Karma. Karma. What goes around, comes around. What goes up, must come down.
mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo o lola ni Kiko dito sa Kamara. Ang bata, kung nagkakamali, alam ko, hindi gaanong normal yung mga gawi ni Kiko dito sa Kamara. Pero minsan, yung bata, nakakatuwa. Pero yung mga matatanda na ayaw magbago, dapat, paalalahanin natin, dapat habang tumatanda tayo din sa Kamara, tumitino rin tayo. Salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, actually a quasi-judicial proceeding. That being said, Madam Speaker, I would like to hear what would the queries of the Honorable Chanco be. First of all, Madam Speaker, precisely that is the point. This is not an ordinary legislation. Hindi nga kami, kung hindi kami membro ng Committee on Ethics, hindi nga kami pwede magtanong doon. So kung hindi pa rin kami pwede magtanong dito sa plenaryo, ibig sabihin, hindi nasasagutin ng sponsor yung dahilan kung bakit kailangan isuspindi. Dapat hindi pa pwedeng manifestation lang to. Dapat sagutin nila at patunayan nakatumbas ng pagkakasala ni Kong Kiko yung ipapataw nila na parusa. Madam Speaker, kung ang ordinaryong batas ginagawa natin, pinapayagan natin tanungin doon sa period of sponsorship. Ito ay period of sponsorship, so bakit hindi pa pwedeng tanungin? Hindi nga kami nakapagtanong doon sa Committee on Ethics dahil hindi kami miyembro. Madam Speaker, and with the indulgence of Representative Toby Chanco, nakalagay po mismo sa committee rules ng Committee on Ethics na maski ang non-member, maaari niyang malaman at maaari rin siyang makilahok as long as merong written request na ibinigay sa amin. As a matter of fact, Madam Speaker, there was even an instance wherein independent members of this Congress were able to join the deliberations of the Committee on Ethics even without the consent. I would like to express, Madam Speaker, my willingness to answer some questions from Representative Toby Chanco. Pero tulad nga nasabi ko kanina, isa po itong quasi-judicial proceeding. Nakalagay po mismo sa rules ng Committee on Ethics and Privileges na suppletory po ang rules of court. Parang husgado po, parang hukuman po ang naging ginampanan na role ng Committee on Ethics. Kaya po kami merong deliberation ngayon na binabasa at sinusponsoran sa floor. Kaya po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-manifest ang ating mga miyembro para mag-guide po tayo kung paano po tayo boboto. At sa pagkakataong ito, nais ko pong malaman kung ano po ang katanungan ni Representative Chanco dahil hindi ko naman po pinipigilan ang maski sinong miyembro na mag-raise ng question before the Committee on Ethics. Madam Speaker, tama po, pwede nga po kami mag-attend ng Committee on Ethics, dumalo po ako, pero hindi kami pwede magtanong doon. Pwede lang kami mag-manifest. Ngayon, para wag na lang natin pagtalunan kung bakit gusto mo na malaman yung tanong ko bago sagutin. Let us just rule on it. Pwede ba magtanong o hindi? Ayoko Madam naman Speaker, ng magtatanong ako. I yield to questions from Representative Toby Chanco. Okay, so number one po. Will the sponsor confirm that the committee report was just posted at 2:55 p.m. today and printed copies were just distributed maybe 10 minutes ago? Madam Speaker, as a matter of fact, hindi lamang 10 minutes ago po. Kanina, naibigay po sa Committee on Rules ang committee report ng Committee on Ethics. And this matter was actually approved as early as April 28. Sa totoo lang po, Madam Speaker, ayon sa aming rules, all information pertaining to any disciplinary action against any member of the House is considered confidential. Pero kung meron po tayong miyembro dito na gustong malaman ang mga nangyayaring proceeding, malaya naman po sila na lumapit sa Committee on Ethics at magtanong. Another one po, Madam Speaker, kanina pa po na-distribute ito dahil kanina pa po ito inaprubahan ng Committee on Rules. Ang tagal po natin nag-suspend kanina, mahigit 2 oras po ata tayo nag-suspend, and I believe that is enough time for us to deliberate on this matter. As a matter of fact, Madam Speaker, I would like to even express my willingness to read the committee report in full. If that would be the request of Representative Toby Chanco, willing po akong basahin ang buong committee report ngayon. Hindi, ang tanong ko lang po, Madam Speaker, kung kinukumpirma na 2:55 lang po unang nakita yung committee report dahil yan po ang oras ng pagka-post doon sa Viber group natin. Yun lang po ang tanong. Madam Speaker, 3 oras na po ang nakalipas mula nung ipinost sa Viber group.
Kaya Hindi nga, naman di po ganun 255, kahaba. di kinoconfirm Hindi naman lang po ko ganun kahaba ang committee report para basahin. That being said, Madam Speaker, valid naman po ang katanungan at ang concern ni Representative Toby Chanco, and his manifestation would be noted and it would be considered by all of our members as we vote on this committee report. Okay, pangalawa po, si Kong Kiko Barsaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad, at reputasyon ng House of Representatives? Yung pa bang sinasabi niya ang nakasira? Ibig sabihin, kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House, yung bang sinasabi niya ang nakasira o may mga ibang bagay na nakasira? Para sa akin po, Madam Speaker, napakahalaga na kung titingnan natin ang ating committee report, merong specific complainant, merong specific respondent, at merong specific causes of action that are complained of. I mentioned this, Madam Speaker, in my sponsorship speech. Una, disruptive physical demeanor, repeatedly interrupting actual plenary sessions, engaging in loud outbursts, distracting members. Two, mockery of leadership, yung pag-super